Tao ang aking kaaway, may Diyos ako sa sandigan. Sa gitna ng dilim ng mundo, hindi ako matatakot. Kasama ko ang Panginoon, sa Kanya ko lalakas. Hindi tao ang tunay kong laban, hindi galit, hindi paghiganti. Suot ko ang baluti ng Diyos, sa Kanyang lakas ako'y mananatili. Hindi tao ang tunay kong laban, si Kristo ang aking tagumpay. Kalasag ng pananampalataya, sa Kanya ako magtitiwala. Good morning. Paano kung mali ang kalaban na buong buhay mong nilalabanan? Akala mo tao ang dahilan ng iyong sakit? Akala mo tao ang sumisira sa iyong kapayapaan? Akala mo tao ang pinakamalaking problema mo? Ngunit ayon sa salita ng Diyos, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Opo kayong alis yan, tayo po ay muling magkasama-sama sa umagang ito. Sa aking pagbabalik, okay, good morning. Ng Diyos, sa Kanyang lakas ako'y mananatili. Hindi tao ang tunay kong laban, si Kristo ang aking tagumpay. Kalasag ng pananampalataya, sa Kanya ako magtitiwala. Hindi si Jesus ang aking tagumpay. Good morning, magandang umaga po sa ating mga kaibigan all over the world. Of course, unahin natin ang ating sariling bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning. Our time now we got 40 May, we got more 20 minutes before 6 o'clock. My name is DJ or Pastor DJ Mordi, and you're listening to The Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. And say hello sa lahat ng ating mga kaibigan. Magandang umaga. Pakishare na lang po yung ating live link para makasama po sila. At suli nakakalimutan yung iba ay naghahanap. Magandang umaga ulit sa ating mga kaibigan nakaantabay
Wala pa akong nakikita dyan. Sige. Good morning, good morning. Ang ating pong topic ngayon, ang tunay mong kalaban ay hindi tao. Ayon sa Ephesians 6:12. Our podcast live today. Today is a beautiful Tuesday, June 24, 2026. Alasag ng pananampalataya. Okay, gising-gising muna tayo at mag-stretch habang at siyempre, hindi mo pala pwedeng mag-stress habang nagkakape. Unahin mo muna. Sige, mag-stress ka muna at gumising muna. At atin muling salubungin ang bagong the brand new day today with the Lord. Okay, sa ating mga kaibigan dyan, of course, Maripas Bautista, Erwin Clarino. Greetings, of course, kay June, Pastor John Bulpa. Ayan. Ma'am Maripas. Nandiyan naman si Ma'am Caroline, Ma'am Rowena, at sa lahat ng mga kaibigan natin, Ma'am Lerma. Good morning, good morning. Okay, sige po. At atin pong umpisahan ang ating morning devotion ngayong araw na Tuesday, June 24, 2026. Okay. Pakashare na lang po yung ating link. Alright, and good morning sa mga magaganda at mga guwapong mga kaibigan. Wender Ekla, Puyat Pastor, traffic umuwi. Sabi naman ni Ma'am Rowena. And of course kay Ma'am Caroline. And also kay Manong Pastor Roman. Watching from Manaring Nagilian, Isabela. Okay? Simulan na po natin ang ating pagbubulay-bulay at marami pong nakaantabay sa labas ng ating group chat. You're listening to the podcast live episode 55 for today, Tuesday, June 24, 2026. Okay, sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa mga kaibigan, okay ba yung status ng ating internet? Alright. Sige po, umpisa na po natin. Okay. Episode 55 na mayroong pinamagatang ang tunay mong kalaban ay hindi tao. Ayon sa Ephesians 6:12. Magandang umaga po mga minamahal na kaibigan at mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa panibagong araw na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Nasaan man po kayo sa mga oras na ito, maaring kayo ay naghahanda para sa trabaho, nagluluto ng almusal,
nagmamaneho papunta sa inyong destinasyon, nagbabantay sa ospital, nasa barko, nasa ibang bansa bilang OFW, o marahil ay tahimik na nakaupo at naghihintay ng salita ng pag-asa mula sa Diyos. Malugod ko po kayong binabati. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amor D, at ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ngayong umaga nais kong magsimula sa isang tanong. May tao bang nakasakit sa iyo? May tao bang nagtaksil sa iyo? May tao bang hanggang ngayon ay dahilan ng iyong pagluha? May tao bang naririnig mo ang pangalan? Pag narinig mo yung kanyang pangalan ay bumibigat ang iyong dibdib? Hindi ka mapalagay? Kung meron, ang mensaheng ito ay para sa iyo. O maaring may problema kang nakaaway, may kagalit. Dahil maaring buong buhay mong akala ay tao ang kalaban mo. Ngunit ayon sa salita ng Diyos, hindi po tao ang tunay nating kalaban. Hindi pala ang tao ang cause o nagiging dahilan ng ating mga problema. Kaya ngayong araw ay malalaman at pag-aaralan po natin, pagbulay-bulayan po natin ang mga dahilan kung bakit hindi natin tuluyang nasusugpo ang mga problema. At ayon sa banal na kasulatan ay hindi pala tao ang problema. Ephesians 6:12, ang sabi diyan ay, sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin, nasa langit, buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip, turuan mo kaming makita ang katotohanan. Palayaan mo kami sa galit, sa takot, sa pagdududa, at sa lahat ng bagay na humahadlang sa aming paglakad kasama mo. Maraming salamat sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Dakilang Diyos, maraming salamat din Panginoon, at kami ay muling nagkasama-sama sa umagang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang sulat sa Epeso ay isinulat ni Apostol Pablo habang siya ay nakakulong. Isipin ninyo yun, no? Nasa bilangguan siya, nakagapos, pinagkaitan ng kalayaan. Ngunit sa halip na magreklamo, nagsulat siya tungkol sa tagumpay. Sa halip na sisihin ang mga Romano, nagsulat siya tungkol sa espiritual na pakikibaka. Bakit? Dahil naunawaan niya ang isang napakahalagang katotohanan. Hindi tao ang tunay na laban. At kung hindi mo maunawaan ang katotohanan ito, maaari kang mabuhay ng puno ng galit, puno ng sama ng loob, puno ng paghihiganti, at mawawala ang kapayapaan nais na ibigay ng Diyos sa iyo. So yun po yung wala tayong kapayapaan. Yan po yung hindi nababayaran ng pera, yung wala ka pong kapayapaan. Narito po ang isang punto. Number 1, hindi tao ang tunay mong kalaban. Napakadaling sisihin ang tao kapag iniwan ka. Diba? Pagka mahilig tayo kasing manisi, basta mayroon tayong masisisi, naghahanap tayo ng isang
Yung tila bagang hindi ka nasisiyahan o hindi gumagaang yung loob mo kung wala kang makitang sisisihin, no? Para gumaang yung pakiramdam mo, si ganito, si ganyan, nang dahil sa kanya ganito yung buhay ko. So marami po tayong mga regret, marami po tayong sinisisi sa buhay. So alin ba sa iyo? Alin ba ang sinisisi mo kung sino man? So napakadaling sisihin ng tao kapag iniwan ka. Napakadaling sisihin ng tao kapag may ginawa siyang masama sa iyo. Tao ang sinisisi mo. Tao ang sinisisi mo kapag nalugi ka. Tao ang sinisisi mo kapag nasaktan ka. Tao ang sinisisi mo sa lahat ng bagay na failure sa buhay mo. Tao ang sinisisi mo, ngunit sinabi ni Pablo, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Hindi ibig sabihin nito na walang kasalanan ang tao. May pananagutan pa rin sila. Ngunit may mas malalim na katotohanan. Maraming laban sa buhay ang may espiritual na ugat. Katulad ng isang puno, nakikita natin ang mga dahon, nakikita natin ang mga sanga, ngunit ang tunay na pinagmumulan ng buhay ng puno ay nasa ilalim ng lupa. Ganon din ang maraming problema sa buhay. May mga ugat na hindi nakikita at yon ang nais ipakita ni Pablo. Kung minsan, hindi mo kailangang manalo sa argumento. Kailangan mong manalo sa espiritual na labanan. May isang lalaki na araw-araw na galit sa kanyang kapitbahay. Laging nakasimangot. Laging naghahanap ng mali. Isang araw sinabi ng kanyang pastor, "Hindi mo ba napapansin, mas marami ka nang iniisip tungkol sa kapitbahay mo kaysa sa Diyos?" At doon niya napagtanto. Unti-unti na siyang kinain ng galit. Hindi na ang kapitbahay ang sumisira sa kanya. Ang galit na nasa kanyang puso, yung kanyang sumisira sa kanya. Mga kapatid, ang kaaway ay masaya kapag abala tayo sa pagkapuot. Dahil habang galit tayo, hindi tayo lumalago. At narito naman ang pangalawang puntos. Ang dyablo ay gumagamit ng mga taktika. No? May mga taktika siya. Ano yung mga yon? Hindi natin nakikita si Satanas. Ngunit nakikita natin ang mga epekto niya. Hindi mo nakikita, ngunit nakikita mo ang mga paggalaw ng kumikilos ng kasamaan sa mundo, di ba? Tingnan mo pagka nagbabasa ka ng newspaper dito, ang babata pa, no? Nakakapatay na ng tao. Itong nakaraan ay merong shootout or nagkaroon ng barilan. Binaril, pinagsasaksak yung mga kapwa or sa kanyang mga kaklase. Katulad ng hangin, hindi mo nakikita, ngunit nakikita mo ang paggalaw ng mga dahon. At ang isa sa pinakamabisang taktika ng kaaway ay ang kasinungalingan. Yeah. Lying. Sinabi niya kay Eva, hindi ka mamamatay. Kasinungalingan. Sinabi niya sa marami ngayon ay wala kang halaga. Kalimutan mo ang Diyos. Maniwala ka ba dyan? Maniwala ka dyan? Sasabihin walang kwenta. So yan ang mga ibinubulong ng dyablo sa atin. Ang utos niya ay huwag kang magpatawad. Ang utos niya ay hindi ka na kayang patawarin.
hindi ka na kayang patawarin ng Diyos, makapal na yung ano mo, kasalanan mo, parang ganon. Or sasabihin na, nagawa mo na yan dati, sige gawin mo ulit ngayon. So yan yung mga bulong ng dyablo sa atin. Ang bawat kasinungalingan na pinaniniwalaan natin ay nagiging tanikala or nagiging kadena sa atin. Yun ang tinatawag na hang-ups, no? Hang-up ng bawat isa sa atin. Na pag narinig mo yung isang tao o kung maaring may pagkakamali siya, nag-away kayo, no? Hindi mo na yun makakalimutan kailanman. Naka-hang up, nagiging tanikala. Ngunit ang bawat katotohanan ng Diyos ay nagiging susi ng kalayaan. Mga minamahal na kapatid, minsan hindi pera ang kailangan mo. Hindi bagong trabaho. Hindi bagong buhay. Minsan ang kailangan mo ay bagong pananaw mula sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mindset or mindsetting natin na nakaangkla pa rin yung ating mindset sa mga lumang bagay. Mga lumang nakaraan. Kaya nga may tinatawag na depression, anxiety, at narito ang pangatlong puntos: huwag kang lubaban na mag-isa. Itong malaki ang pagkukulang at malaking pagkakamali ng tao. Lahat gusto maging malakas, lahat gusto maging independent, lahat gusto ipakita na kaya nila. Pero ang totoo, may mga laban na hindi mo kayang harapin. Lalo na kung ikaw ay mag-isa. May gabi na wala kang masabihan. May sakit na hindi mo maipaliwanag. Hindi mo masabi. May takot na hindi mo maikuwento. Ngunit salamat sa Diyos. Hindi niya sinabi, anak, kayanin mo. Ang sabi niya ay, anak, lumapit ka. Ang sabi niya sa Matthew 11:28, diba? Lumapit kayo sa akin at kayo ay aking bibigyan ng kapahingahan. Napagagandang salita po yung sinabi ng Panginoong Jesus, lumapit ka. O lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing sarilinin mo. Hindi sinabing magbukmok ka dyan, kundi lumapit ka. So hindi sinabing magpanggap ka, hindi sinabing itago mo, kundi lumapit ka. Ito po ang pang-apat na puntos, isuot ang baluti ng Diyos. Ang isang sundalo ay hindi lumalabas sa digmaan ng walang kagamitan. So bilang army reservist man or ordinaryong mamamayan, alam natin ito, na kailangan mo ng helmet, kailangan mo ng proteksyon, kailangan mo ng pagsasanay o paghahanda. So ganun din po sa spiritual na buhay. Ang problema sa maraming Kristiyano, gusto nilang magtagumpay. Gusto nila ng tagumpay pero walang paghahanda. Hindi ka pwedeng sumabak po sa boxing kung wala ka pong preparation, kung wala kang paghahanda. Hindi ka pwedeng mag-exam sa school na wala kang preparation. Maraming mga gusto nila o maraming ay gusto ng kapayapaan. Subalit hindi naman sila nananalangin or nagpipray. Gusto nila ng katatagan,
ng walang salita ng Diyos. So, depende lang sa kanilang mga sarili. Mga kapatid, hindi aksidente ang matatag na pananampalataya. Ito ay bunga ng araw-araw na paglakad kasama ang Diyos. Katulad natin sa yung ginagawa natin ngayon. In the meantime, pasensya na po kayo, sorry, mukhang mahina yung internet internet ng aking cellphone. Ano nangyayari dito? Connected pero hindi ko yata nababasa yung mga ibang mga listeners, di ba? Sige, balikan ko na lang po kayo mamaya. Ito po ang panglimang puntos. Ang panalangin ang hininga ng kaluluwa. So yan po yung yung atin pong hininga ng ating kaluluwa ay panalangin. So ito pong nakikita niyong mga images dito. Kapag ang takot ay sumisigaw, ang Diyos, ito ang sabihin mo, ang Diyos ko ay kasama ko o siyang matagumpay kung kasama, tagapagtanggol. At sabihin na siya ang iyong lakas. Isuot ang buong baluti ng Diyos, ay ang sabi niya dyan. So tayo po ay hindi po nakikipaglaban sa may laman at dugo. Sila po ay mga espiritu na siyang bubulong sa mga tao, no? So kapag merong galit diyan, kapag meron kang nakakaaway diyan, isipin mo lagi na binubulungan siya ng diablo. At pagka binulungan niyan ng diablo, sigurado aasarin ka niyan. Gayon din yung mga bully. Okay, so don't be an instrument of the devil. Minsan ginagamit niya tayong instrumento sa ibang tao. Ang ibang tao ginagamit niyang instrumento para tayo ay mainis, tayo ay magalit. Alam niyo po, ang prayer, ito po yung hininga ng ating kaluluwa. Kapag huminto ang paghinga o kapag huminto ka sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos, humihinto ang buhay. Kapag huminto ang panalangin, humihina ang spiritual na buhay. Minsan ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamatalino, kundi hindi ang pinakamayaman, hindi ang pinakasikat, kundi ang mga taong marunong lumuhod sa harapan ng Diyos. Ang taong marunong umiyak sa presensya ng Panginoon, ang taong marunong magsabi, Panginoon, hindi ko ito kaya, kailangan kita. At doon nagsisimula ang tunay na lakas. Kaya mga minamahal na kapatid, okay. In the meantime, ako muna ay magbabasa ng mga messages. Ayun, may nabasa ako dito. Mahina talaga yung ewan ko kung kasi itong cellphone ko ay nakadata lang. Okay, greetings to Matet, Iyas, Bargamento, and of course kay Manny Gandingan at kay Edna. Alright, at sa ating mga kay Nanay Lydia dyan sa Santo Tomas na Gilian, Isabela. Okay mga minamahal na kapatid, malapit na po tayong matapos. Pero yun po yung nice kung malaman ninyo na ang kalaban po natin ay hindi tao, kundi ito ay isang espiritu. Okay, wrap up ko po yung aking mga nabanggit ayon sa Ephesians 6:12. Hindi tao ang tunay nating kalaban. Kaya kapag may nagsasabi sa iyo dyan na may naka-backpack, laging naka-backpack at binubuli ka, sabihin mo na lang, Satanas, lumayo ka na. Okay, so sa hindi tao ang tunay na kalaban natin, mga minamahal na kapatid, huwag na nating sisihin yung mga iba. Dahil ginagamit lang ng diablo para ikaw ay
mawala sa sa focus, mawala sa konsentrasyon, no? Gustong-gusto nilang mainis ka, no? Kaya kapag naghahanap tayo ng mali sa ibang tao, huwag na natin pong gagawin yon. Huwag po tayo maging instrumento ng demonyo na pumapatol sa mga taong nangiinis sa atin, mula sa trabaho, sa paligid, sa pamilya, sa lahat, no. Iwasan na po natin magalit. Ako talaga personally, no. Minsan naiinis talaga ako sa mga taong yung parang lagi kang naiinis, ano ba ng mga taong ito? Masyadong mayabang, masyadong mapagkunwari, yung mga ganon. At sinisisi mo yung lahat ng mga kasamaan na gusto mong na ayaw mo ay ginagawa ng tao at nakikita mo yon. So, yun yung nagiging instrumento ng dyablo na para inisin tayo. Hindi po tao ang ating tunay na kalaban. Kaya huwag nyo nang patulan yung mga taong nangiinis sa inyo. Ang dyablo ay gumagamit ng mga taktika at ginagamit niya mismo ang iyong asawa, pamilya, kapwa mananampalataya. Siya po yung nag-uudyok sa mga tao. Yan ang ginagamit niyang taktika upang tayo ay mainis, magalit. Okay, ang pangatlo na ay huwag kang lumaban na mag-isa. Isama mo ang Panginoon. Okay, nasa panghuli na po tayo, nasa conclusion na, nirarap up ko na lang ito. Yung mga nahuli po ay balikan na lang po ninyo ang ating message. No? Huwag kang lumabang mag-isa. Kaya ito yung malaking pagkakamali ng mga tao na akala nila ay kaya nila. Hindi sila nananalangin, hindi sila lumalapit sa Diyos. Gusto nila maging independent, gusto nilang ipakita na sila ay malakas. Subalit sa katotohanan ay hindi nila kayang gawin. Dahil ang kalaban natin ay hindi tao, kundi ito yung mga bagay na elemento na hindi natin nakikita sa paligid. Yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan. At yung pang-apat, isuot ang buong baluti ng Diyos. Kung ikaw at ngayon mo narinig ngayon, meron palang baluti. So yung kasuotan na yan, kailangan laging nakasuot sa atin. Basahin po natin yung Ephesians 6:12, yung binabanggit yan. Kung meron kayong Biblia, di ba? Ang isang sundalo ay hindi lumalabas sa digmaan ng walang kagamitan, Kaya tayo naman ay pag lumabas tayo, isuot natin yung kagamitan natin. Dahil bawat isa po sa atin ay sundalo ng Panginoon, sundalo ng Diyos. Kailangan po natin ng paghahanda. Kailangan po natin isuot ang mga baluti at pananggalang. At yung panglima, ang panalangin, yung pinakamabisang panangga. Nakasama ang Panginoong Hesus sa ating buhay araw-araw. Purihin ng Diyos kapag ang gabi ay mahaba at ang luha ay tahimik na bumabagsak. Kapag ang mga tanong natin ay marami at mga sagot ay tila malayo. Kapag ang puso ay sugatan at ang kaluluwa ay pagod na pagod. Alalahanin mo ito. May Diyos na nakakakita, may Diyos na nakakarinig. Huwag kayong aalis, mga minamahal na kapatid. Ako ay magbabalik pagkatapos ng isang awitin. Ito po yung theme song or soundtrack ng ating mensahe. Hindi tao ang tunay kong kalaban. Kapag may unos at may laban, kapag ang puso'y nasasaktan,
Hindi tao ang aking kaaway, may Diyos ako sa sandigan. Sa gitna ng dilim ng mundo, hindi ako matatakot. Kasama ko ang Panginoon, sa Kanya ko lalakas. Hindi tao ang tunay kong laban, hindi galit, hindi paghiganti. Suot ko ang baluti ng Diyos, sa Kanyang lakas ako'y mananatili. Hindi tao ang tunay kong laban, si Kristo ang aking tagumpay. Kalasag ng pananampalataya, sa Kanya ako magtitiwala. Kapag ang takot ay sumisigaw at pag-asa ay tila malabo, salita ng Diyos ang aking ilaw, patnubay ko sa bawat dako. Helmet ng kaligtasan, tabak ng katotohanan, panalangin ng sandata, Jesus ang aking pag-asa. Hindi tao ang tunay kong laban, hindi galit, hindi paghihiganti. Suot ko ang baluti ng Diyos, sa Kanyang lakas ako'y mananatili. Hindi tao ang tunay kong laban, si Kristo ang aking tagumpay. Kalasag Amen. Praise the Lord. Napakagandang awitin. So, hindi po tao ang ating kalaban. Purihin ng Panginoon, mga minamahal na kapatid. Hindi po tao ang ating kalaban, kundi ito ay praise the Lord. Mga minamahal kong kaibigan at mga kapatid, ngayong nasumpungan natin at nalaman po natin na ang mga kalaban natin ay hindi tunay na mga tao, kundi ito ay ang kalaban natin, si Satanas, at ang espiritu niya ay naglipmana. Kaiwasan na po nating magalit, iwasan po nating maging wise tayo, maging sandalan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, tapos na po yung ating pananambahan at wag po kang alis yan. Ang greetings po natin ay babati po ako sa inyo mamaya ng lubos-lubusan at mas mahaba. Okay, so purihin po ang Diyos. Gawin po natin ang
Sinasabi ng banal na kasulatan na ang kalaban po natin ay hindi mga tao. So basahin po natin yung Ephesians 6:12. Yan po yung katotohanan eh. Yan po yung katotohanan na sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag puno ng galit ang ating puso, wala po tayong kapayapaan. Maaring hindi na maibabalik yung mga dati. Mga dati, lalong-lalo na sa mga taong mga sumakit o nagbigay ng sakit sa puso natin. Pwede nating patawarin pero hindi na maibabalik. Di ba? At ang sumasama po sa atin o nagbibigay ng lakas ay ang ating Panginoon. Tayo po ay saglit na manalangin. Sa ating pagwawakas na panalangin ay ilapit po natin sa Diyos ang ating mga hinaing sa buhay. Ilapit natin ang mga sakit na dulot ng tao sa pamamagitan ng dyablo na siyang nag-uudyok sa puso ng mga tao. Kapag ang puso ay sugatan at ang kaluluwa ay pagod na pagod, alalahanin mo ito. May Diyos na nakakakita, may Diyos na nakakarinig, may Diyos na lumalayo, may Diyos na naglalayo sa ating mga unos. May Diyos na nagbibigay ng lakas. Hindi habang buhay ay nararamdaman natin ang sakit. Siya ay yung tumutulong sa atin. Ang dilim ay sasapit, ngunit hindi magtatagal. Sapagkat ang araw ng Diyos ay laging sumisikat. Pagkatapos ng pinakamadilim na gabi at kung ang mundo ay magsabing tapos ka na, ang Diyos ay magsasabing hindi pa ako tapos sa iyo. Kung sabihin ng problema ay wala ka ng pag-asa, ang Diyos ay nagsasabing may plano ako para sa iyo. Kung sabihin ng takot hindi mo kaya, ang Diyos ay magsasabing kasama mo ako. Kaya lumakad ka, manalangin ka, magtiwala ka, at huwag kang matakot, sapagkat ang tunay mong laban ay hindi tao, at ang tunay mong tagumpay ay nasa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Ama. Maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa mensahe ng buhay na aming tataglayin, aming gagawin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan dahil hindi namin kayang gawing mag-isa ang mga bagay na ito. Ikaw lamang po ang siyang makakagawa at makakapagbigay sa amin ng katalinuhan, ng kalakasan upang mapaglabanan. At isusuot namin ang helmet ng salvation. Lahat po, Panginoon, ng baluti na sinabi mo, dakilang Diyos. Hinihiling namin ang banal na Espiritu na siyang gumabay sa amin upang ito ay maisuot namin lagi sa aming pakikipagbaka sa buhay na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ako po muli si Pastor DJ Amordi at maraming salamat sa inyong pakikinig sa Living Word Web Radio. Naway samahan kayo ng biyaya, pag-ibig, kapayapaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo sa buong araw na ito. God bless you at tandaan, kapag kasama mo ang Diyos, wala kang laban na harapin na mag-isa. Amen. Okay, so dako naman po tayo sa ating mga pagbati. Maraming salamat for tuning in kay nandito si Nana Elydia. Amen, Pastor, sa mga paalaala mo sa Diyos, tayo ay hihingi ng tulong kung meron tayong mga problema. Siya ang ating sandigan at nagbibigay ng lahat ng ating mga kailangan.
Maraming salamat. And of course, a message coming from Pastor Limuel Tubanda. We are watching and listening from Kauswagan, Talacogun, Agusan del Sur with my wife, Jingjing Morales Tumanda. Thank you very much for listening. Good morning, Pastor. Have a blessed Wednesday. Message coming from Matet. At greetings din kay Manny Gadingan Nantes. Okay, so nabanggit ko na po siguro yung mga iba, no? Kay Edna Sombrito Dizon. At sino pa? Ayan, si Ma'am Maripas. Maraming salamat po sa pakikinig at purihin po ang Diyos na tayo ay muling nagkasama-sama. Ako ang iyong kaibigan, Pastor DJ Amberdi, at ako po ay muling nagpapaalam sa inyo, no? At kita-kits ulit tayo bukas. God bless. Purihin ng Panginoon sa kabutihan niya at ipinakita ulit sa atin ang isang katotohanan na dapat nating isabuhay, na ang kalaban natin ay hindi tao kundi diablo. Okay, so narito po ang paalam po muli. Salamat sa Diyos pagkagising, awit ng papuri ang aking ihahandog sa bawat sandali ng bagong umaga. Katapatan mo'y aking ipahahayag. Ikaw ang dahilan ng aking pagbangon. Ikaw ang lakas ng aking paglilingkod. Pasasalamat sa Diyos pagkagising, ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Okay, maraming salamat mga minamahal na kaibigan at mga kapatid. Kita-kits ulit tayo sa araw ng bukas at huwag pong kalimutan na i-like, i-share yung ating pong message. God bless everyone. Magandang umaga.